Hindi ko talaga alam kung bakit ako pumayag agad nang alokin akong maging sekretary ng isang CEO. Siguro dahil sa laki ng sahod, triple sa dati kong trabaho. O baka dahil sa prestige ng Soriano Industries na kilalang kilala sa buong bansa. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maipaliwanag kung bakit na nung unang araw ko pa lang, may kakaibang kaba akong naramdaman. Napakalinis ng building. Lahat ng sulok, parang minadali ng mga interior designer na gusto ng modernong eleganteng aesthetic. Pero ang pinaka namumukod tangi, ang opisina ng CEO sa pinakaitaas na palapag. Isang glass office na may tanawin ng buong lungsod. Parang kulungan ng liwanag. Malinaw ang mga salamin sa apat na gilid. At sa likid nito, isang itim na pintuan na hindi ko pa nabubuksan kahit minsan. Si Mr. Daryl Soriano, ang CEO, ay talaga namang kabigabighani. Hindi lang dahil sa gwapo siya, tulad ng tipikal na lalaking galing sa lahi ng mga hasyendero. Matangkad, matangos ang ilong, maputi, matalim ang mga mata. Kundi dahil sa kung paanong tila wala siyang emosyon. Wala akong nararamdamang init mula sa kanya. Hindi siya galit, pero hindi rin masayahin. May ngiti siyang parang pilit. May titig siyang parang lumulusot sa'yo pero hindi ka talaga nakikita. Parang may pader sa pagitan ng bawat salitang sinasabi niya. Secretary Mika Reyes, unang sabi niya noong ipinakilala ko ng HR. Don't take anything personally in this office and don't ask too many questions. Akala ko biro yun. Pero seryoso ang tono niya. Tumango lang ako. Yes, sir. At sa mga sumunod na linggo, naging tahimik ang lahat. Masipag ako sa trabaho. Sinusunod ang bawat utos niya. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang bulong-bulungan sa paligid. Sister, alam mo ba? Yung huling sekretary na ospital daw. Nagsusuka raw ng itim na likido. Grabe no? Laging ganyan dito. Ilang buwan lang, resign agad. Di ba nga, yung nauna ron, bigla na lang nagka-paralysis. Hindi ako naniniwala sa chismis. Pero habang tumatagal, parang unti-unti akong binabalot ng misteryo ng lugar. Lalo na kapag gabi. Isang gabi, naiwan ako dahil kailangan kong ayusin ang presentation file na kailangan ni Sir Daryl kinabukasan. Nakaupo ako sa workstation ko, na nasa tapat mismo ng glass office niya. Nakapatay na ang ilaw sa karamihan ng palapag. Tanging sa loob ng opisina niya may liwanag. Napansin ko na nakaupo siya roon. Tahimik, nakapikit, parang nagmumuni-muni. Maya-maya, tumayo siya at lumapit sa likod ng opisina. Doon sa itim na pintuan. Bigla siyang nawala. Hindi siya lumabas. Wala rin ako nakitang umalis siya sa pintuan. Bigla na lang siyang nawala. Napatingin ako sa paligid. Ako lang ang tao sa palapag na yun. Kinusot ko ang mga mata ko. Siguro, napagod lang ako. Siguro nga. Pero habang nakatitig ako sa glass wall ng opisina, may kislap akong nakita. Parang tubig na gumagalaw sa mismong salamin. Tumayo ako para silipin. Pero biglang bumukas ang elevator. Isang janitor ang lumabas. Bit-bit ang kariton niya. Good evening, Ma'am Mika. Naiwan ka pa po. Bati niya. Oo kuya. May kailangan lang tapusin. Sagot ko, agad kong iniba ang direksyon ng tingin ko. Si Sir Daryl po ba? Tanong niya, sabay tingin sa opisina. Wala na yata siya. Sagot ko, pero nang tumingin akong muli, nandun na ulit siya, nakaupo sa silya. Parang walang nangyari. Para bang hindi siya nawala. Hindi ako nakakibo buong gabi. Nang makauwi ako sa apartment ko, paulit-ulit sa isipan ko ang nakita kong pagliwanag sa salamin. Parang may buhay ang glass office. Parang may tinatagong sekreto. Kinabukasan, nagpakita ulit si Mr. Daryl na tila walang kakaibang nangyari. Tahimik, elegante,
At ako naman, tila walang lakas ng loob na tanungin siya kung nasaan siya kagabi. Miss Reyes, I want you to deliver this file to the archives, 18th floor. Ask no questions. Noted, sir. Palagi niyang binabanggit ang ask no questions. Para bang may tinatago siyang hindi dapat malaman ng mga ordinaryong tao. O baka ng mga mortal? Hindi ko rin alam kung anong meron sa akin na tila hindi ako tinatabla ng takot o sakit na sinasabing nangyari sa mga nauna sa akin. Ako lang daw kasi ang sekretary na tumagal ng ganito. Wala akong iniindang sakit. Wala akong masamang panaginip. At higit sa lahat, hindi ako nakakaramdam ng pangamba kapag malapit siya. Sa totoo nga lang, parang kabaliktaran pa. Pakiramdam ko, ligtas ako sa tuwing nandyan siya. Pero alam kong mali to. Mali dahil alam kong may binabaliwala akong senyales. Mali dahil simula nang pumasok ako sa opisina niya, parang may isang bahagi ng mundo na unti-unting bumubukas sa harapan ko. At kahit hindi ko pa alam kung ano yun, alam kong hindi ito ordinaryo. At kung may isang bagay akong tiyak, may hindi tao sa lugar na pinaglilingkuran ko. May mga bagay sa mundong to na kahit anong paliwanag mo, hindi mo talaga masisiksik sa lohika. At kung ako ang tatanungin mo, wala pa akong kilalang salamin na gumagalaw na parang tubig. Pero ayun nga, nakita ko yon ng gabing iyon. Tahimik ang opisina at ako lang mag-isa. Simula noon, naging obsessed ako sa glass office. Wala akong sinabihan. Kasi sino ba naman ang maniniwala? Baka sabihin lang nila na overstressed lang ako. O masyadong maraming napanood ng movies. Pero hindi yun guni-guni. Malinaw pa sa alaala ko kung paano nawala si Mr. Daryl sa likod ng opisina niya. At kung paano siya biglang bumalik na parang wala lang. Napansin ko rin, kapag gabi na at nasa loob siya ng office, may kakaibang liwanag sa salamin. Parang may kumikislap sa loob. Minsan, pakiramdam ko may anino sa likod ng salamin. Hindi yung aninong mula sa ilaw pero yung anino ng ibang mundo. Alam mo yung tipo na parang nararamdaman mong may nakatingin sa'yo kahit wala ka namang kasamang tao? Ganun yung vibe. At ito pang mas weird. Tuwing tumatagal, lalo akong napapalapit kay Mr. Daryl. Hindi lang dahil boss ko siya, o dahil ang ganda ng boses niya kapag tumatawag ng Reyes. Pero dahil kapag kasama ko siya, parang humihina ang ingay sa utak ko. Ewan ko ba, parang ang payapa, parang ligtas. Isang beses, habang inaayos ko yung mga papeles niya, lumapit siya sa desk ko. Reyes, naniniwala ka ba sa parallel dimensions? Tanong niya, biglaan, walang pasintabi. Literal na nasa kaligitnaan ako ng paglagay ng staple sa contracts. Sir? Alternate worlds. Realms outside this one. Do you think they exist? Medyo napanganga ako. Well, sabi sa science, posible yon. Theory-wise. Pero kung ang tanong po ay kung naniniwala ako, siguro, maybe? Tumingin siya sa akin. Matagal. Hindi yung nakakatunaw na titig pero yung tipo na tingin na parang may binabasa siya sa loob-loob mo. Tapos bigla siyang ngumiti. Maliit lang. Tipid. That's interesting. Sabi niya at umalis na siya. Nung araw na yon, hindi ko natapos yung paperwork. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil ang utak ko ay umikot sa tanong na yon. Bakit niya ba naman kasi natanong yon? At bakit ako lang yata ang nakikita niyang kausap ng ganon? Kinagabihan, hindi ako mapakali. Kaya bumalik ako sa office. Oo, alam kong risky pero sinabi ko sa guard na may naiwan akong hard drive. Hindi naman na nagtaka dahil sanay na sila sa overtime ko. Walang tao sa buong floor. Madilim at tahimik. Dahan-dahan akong lumapit sa glass office. Nakapatay ang ilaw sa loob pero doon na nagsimula ang kakaiba. Yung salamin, nagliliwanag. Parang may ilaw sa loob kahit wala naman.
Parang may gumagalaw. Tumigil ako. To be honest, kinabahan ako. Pero sobrang lakas ng curiosity ko. Yung tipong hindi ka makatulog hanggat hindi mo nalalaman ang sagot. Kaya nilapitan ko yon. Dinikit ko ang palad ko sa malamig na salamin. Bigla akong nag-slide papasok. Seryoso, parang hinigop yung kamay ko. At bago pa ako makabawi, buo na akong pumasok sa loob. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Parang forest. Pero hindi yung basta-bastang gubat ha. Ang liwanag ay nagmumula sa mismong mga dahon. Ang mga puno, translucent. Ang hangin, may maliliit na alikabok na parang bituin. At nakita ko siya. Nandoon, si Mr. Daryl. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakarobe siya. Maputi, mahaba. At sa likod niya, may pakpak. Oo, pakpak. Hindi parang butterfly. Hindi rin parang ibon. Parang gawa sa liwanag. Parang transparent na may energy na dumadaloy. Hindi ko alam kung sisigaw ako o tatakbo. Pero bago pa ako makagalaw, napatingin siya sa akin. Mika? Bulong niya. Halos namuo ang laway ko sa lalamunan. Sir? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang nahihirapan siyang magdesisyon kung lalapitan ba ako o hindi. Hindi ka dapat nakapasok dito. Bakit mo ginawa yun? Sir, anong lugar po ito? Ikaw ba talaga yan? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa nakikita ko. Tahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Oo, ako nga. Pero hindi yung ako nakilala mo. Kung ganon, sino ka? Tanong ko, nakita ko ang pagsilay ng ngiti niya. Pero may lungkot. Sinumpang prinsipe. Napatigil ako. Ha? Lumapit siya at tinignan ako ng malalim. This world, this place, ay tinatawag na Kelera. Dito ako pinanganak. Ako ang prinsipe ng mga engkanto. Doon ko naramdaman na parang bumagsak ang buong mundo sa balikat ko. Ang boss ko, ang taong araw-araw kong pinaghahatiran ng kape, pinapapirmahan ng papeles, sinasabihan ng, "Yes sir, noted po." Hindi pala tao. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Pero sa halip, napansin kong tumutulo na lang ang luha ko. Bakit mo ako pinayagang mapalapit sa'yo? Kung alam mo na hindi ka dapat mahalin ng mortal. Hindi siya sumagot. Lumayo siya ng koonti. Parang ayaw niyang makita akong umiiyak. Dahil ikaw lang ang hindi natakot sa akin. At sa hindi ko maintindihan dahilan, hindi ka tinatablan ng sumpa. Sumpa? Lahat ng taong malapit sa akin, kapag pinilit nilang alamin ang totoo, pinaparusahan ng mundo ko. Pero ikaw, Mika, you're different. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Basta ang huling naalala ko ay ang liwanag na bumalot sa buong paligid. At nang imulat ko ang mga mata ko, nasa labas na ulit ako ng glass office. Hawak ko pa rin ang folder na dapat ko sanang ipasa. Parang walang nangyari. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi na ako bumalik sa trabahong yon para lang sa sahod. Mula ng gabing yon, hindi na ako naging katulad ng dati. Maayos pa rin akong pumapasok sa opisina. Ginagawa ko pa rin ang mga trabaho ko. Nakangiti pa rin ako sa mga kaopisina kapag nagbabatean kami sa pantry. Pero sa loob-loob ko, gulong-gulo na talaga ako. Kasi sino ba naman makakatulong ng mahimbing pagkatapos mong madiskubring engkanto pala ang boss mo? At hindi lang basta engkanto ha? Prinsipe. Pambihira, Mika. Hindi mo na nga ma-maintain ang page sa resume mo, tapos ngayon, nahulog ka na sa isang fantasy realm na parang hinugot mula sa novel. Oo, aaminin ko na, nahuhulog na ako kay Daryl. Pero kasabay ng damdaming yon, ang takot.
Hindi lang dahil hindi kami dapat, kundi dahil may buong mundo siyang tinatago. Literal. At kung tatanungin niyo kung paano ako nahulog sa kanya, maraming mga araw na kaming dalawa lang nag-uusap. Maraming mga araw na nararamdaman ko na ligtas ako sa kanya. Nawala siya ng 2 araw. No calls, no meetings, walang memo. Tahimik ang buong company. Pero halata sa ilang board members na nababahala na sila. Ako rin. Pero iba ang dahilan ng pag-aalala ko. Na baka hindi na siya bumalik. Pero sa 3 araw, habang nag-aayos ako ng calendar ng meeting niya sa laptop, bigla na lang bumukas ang elevator. Bumaba ako ng tingin. Ayun siya. Nasa unahan siya. Nakaitim na coat. May kasunod na 2 board director na mukhang nanginginig habang kausap siya. Ang lakad niya, diretso. Walang kaba. Pero ako, ayun, parang may earthquake sa loob ng dibdib ko. Reyes, tawag niya nang makita ako. To my office. Tumango lang ako at sumunod agad. Nakalak pa rin yung glass sa office niya. Pero this time, pagpasok ko, walang aninong gumagalaw sa salamin. Walang kislap. Normal. Parang walang nangyaring kakaiba sa pagitan naming dalawa. Pagkaupo niya, sinandal niya ang katawan sa upuan na tiningnan ako. Kinailangan kong umuwi sa pinanggalingan ko. Simula niya mahina ang boses pero diretso. Tumango ako. I figured, sir. I shouldn't have let you follow me there. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya eh. Na-curious lang talaga ako. Sagot ko, sabay bitin ng tawa na walang lumabas. Tumahimik siya. Ang mga mata niya, tila may binabasang lihim sa akin. Hindi na siya yung misteryosong boss na hindi ko mabasa dati. Parang, mas naging tao siya. Mas naging totoo. May mga bagay kang hindi mo pa alam. At mas mabuting hindi mo na malaman. Katulad ng sumpa? Tanong ko nang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napapikit siya saglit. Tama ka. Pero oo nga po. Bakit ako lang, sir? Bakit ako lang ang hindi tinatablan? Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam. Kaya nga ako bumalik. Hindi para ipagpatuloy ang trabaho, kundi para alamin kung ano meron sa'yo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Come on, sino bang ayaw mapansin ng isang makapangyarihang nilalang na gaya niya? Pero kapag sinabi niyang gusto niyang pag-aralan kung bakit hindi ako affected ng isang sumpa, para naman akong experiment. At aminin ko man o hindi, masakit yun. Tao lang ako. Wala namang espesyal sa akin. Sagot ko. Exactly. That's why it doesn't make sense. Sabi niya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang takbo ng trabaho. Meetings, calls, approvals, deliveries. Pero kami ni Daryl, parang nagkaroon ng invisible thread sa pagitan namin. Hindi na kami katulad ng dati na boss secretary lang. Hindi pa kami magkaibigan. Pero hindi na rin kami strangers. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin mula sa loob ng opisina niya habang nagsusulat ako sa desk ko. Hindi yung creepy stare ha. Yung parang may laman. Parang iniisip niya kung anong klaseng nilalang ako. Minsan, tinatawag niya ako sa loob. Pero hindi para utusan. Gusto lang niya magkwento tungkol sa mundo nila, sa pagiging prinsipe, sa kapatid niyang piniling manatili sa kilera para palitan siya, sa ama niya na humarang sa relasyon niya noon sa isang mortal, at sa sumpa na pinataw sa kanya. Ang watas na sinasabing, bilang isang prinsipe, hindi ka dapat mahulog sa isang nilalang na hindi bahagi ng ating daigdig. Ang pagmamahal ay kahinaan, at ang kahinaan ay simula ng pagbagsak ng kaharian. Ang harsh naman. Sabi ko habang umiinom ako ng tsaa sa harapan niya. Hindi lang harsh, nakakamatay. Sa mortal, sa amin, sa lahat. Sagot niya. Tumingin siya sa akin.
Matalim pero malungkot. Kaya kung ano man ang nararamdaman mong kakaiba sa pagitan natin, tanggalin mo na yan. Mika, hindi ligtas to. Parang may sumundot sa puso ko. Sobrang bigat ng sinabi niya. Hindi dahil ayaw niya sa akin, kundi dahil may mas malaking dahilan kung bakit kailangan niyang pigilan ng kahit anong posibleng magkaroon na kami. Tumango ako at pilit na ngumiti. Okay lang, sir. Alam ko naman kung hanggang saan lang dapat ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisinungaling ako. Kasi hindi mo naman mapipigilan ng puso mo kapag nagsimula na itong tumibok para sa isang nilalang. Kahit pa hindi siya tao. Nang gabing yon, nanaginip ako ulit. At hindi basta-bastang panaginip. Nasa gitna ako ng isang kagubatan. May mga alitap-tap na kulay asul. Sa harap ko, may isang matandang engkanto. Puting balbas. Kulay ginto ang mga mata. Parang alam niya ang lahat. Pinili ka, Mika. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi aksidente ang pagpasok mo sa portal. Ikaw ay bahagi ng pagbabago. Pero, tao lang po ako. Ngumiti siya. Hindi lahat ng tao ay ordinaryo. Ang ilan ay susi. Pagkagising ko, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung totoo yung panaginip o kung utak ko lang ang gumagawa ng paraan para i-justify lahat ng nangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi pa tapos ang kwento namin ni Daryl. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang lahat. Ang hirap magtrabaho kapag alam mong may ibang realidad na nag-i-exist at ang boss mo ay ang literal na taga-ibang mundo. Simula ng gabing na naginip ako tungkol sa matandang engkanto, pakiramdam ko may bumubulong sa akin tuwing tahimik ang paligid. Hindi yung nakakatakot na boses. Mas parang tawag, mahina, malambing. Hindi mo maririnig gamit ang tenga mo. Mararamdaman mo lang. Ramdam ng balat mo. At kada araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang koneksyon ko kay Daryl. Hindi man kami umamin, pero alam ko, ramdam ko, lalo na kapag nagkakasalubong ang mga mata namin. Parang may ibang usapan na nangyayari. Tahimik, pero malakas. Hanggang isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Gabi nun, wala na halos tao sa opisina. Si Daryl lang at ako ang natirang gising sa buong palapag. May inaayos akong record sa desk ko. Nang bigla kong narinig ang boses niya mula sa loob. Mika, can you come in? Agad akong tumayo. Pero pagpasok ko sa glass office, wala siya sa mesa niya. Sir? Tahimik. Tapos, napalingon ako sa likod ng opisina. Sa itim na pinto. Bukas ito. Nanginginig ang kamay ko habang lumalapit. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero isa lang ang alam ko. Bukas ang pinto. Pang-ilang beses ko na ba tong naririnig sa mga fairy tale? Huwag mong buksan ang pinto. Pero ayun ako. Hawak-hawak ang door frame. At pag-afford ko ng konting tapang, lumapit ako. Pagkatapos, tumawid. Hindi ko alam kung ilang segundo o ilang minuto ang lumipas. Pero ang sumunod kong nakita ay isang lugar na imposibleng umiiral sa mundo ng mga tao. Ang lupa ay parang may sariling ilaw. Ang mga puno, may dahong kulay rosas at pilak. May mga nilalang na hindi ko alam kung hayop ba o halaman. Pero naglalakad sila. May mga mata na tila mas matanda pa sa mundo. Nandito ako sa Kilera, ang mundo ng mga engkanto. At hindi ako nananaginip. Mika? Lumingon ako. At nakita ko siya, si Daryl. Pero hindi na naman suot ang coat niya. Wala siyang saplot maliban sa isang tela na nakapulupot sa bewang niya. At isang balabal na kumikislap na parang mga bituin. At sa likod niya, nandun ulit ang mga pakpak niya. Hindi siya nagalit.
Hindi rin siya nagulat. Pero halata na hindi siya natuwa. Bakit ka nandito? Tanong niya. Hindi galit ang tono pero may halong pagkakabahala. Bukas yung pinto. Tinawag ako na parang tinutulak ako ng lugar na to. Hindi mo dapat tinawid yun. Ang bawat nilalang na hindi taga rito na tumatawid nang walang pahintulot ay tinuturing na salot. Salot? Paano ako nakapasok? Tanong ko na parang bata na pinagalitan. Tumahimik siya. Hindi ko alam. At yan ang mas nakakabahala. Dinala niya ako sa isang lugar na parang hardin ng liwanag. May mga bulaklak na sumasabay sa bawat hakbang namin. Ang hangin, amoy tamis ng prutas at ulan. Sa gitna ng hardin, may lumang bahay na gawa sa marmol at ginto. Doon daw siya tumutuloy. Dito ako pinapabalik ng konseho. Paliwanag niya habang pinapainom ako ng inumin na kulay lila pero lasa ay parang tsaa. Dito ako sinusubok. Kung kaya kong iwan ang damdamin ko bilang tao. Kung kaya kong mamuno ng walang kahinaan. Tinignan ko siya. At ano ang itinuturing nilang kahinaan? Hindi siya tumingin. Pero narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Pag-ibig. Gusto kong magtanong pa. Pero bago ko pa maibuka ang bibig ko, may biglang umalingaw-ngaw na tunog. Parang tambuli. Malalim. Malakas. Hindi lang sa tenga mo tumatama, kundi sa dibdib mo. Tumingin si Daryl sa akin. Huwag kang gagalaw. Susunduin ako ng mga tagabantay. At hindi nga nagtagal, may 3 nilalang na lumitaw mula sa mga punong parang pawang liwanag ang katawan. May mga sandata sila at makakapal na mga boses. Sa tingin pa lang nila, alam mong hindi sila nakikipagbiruan. A mortal has crossed. You have broken the law, Prince Daryl. Hindi ko siya dinala. Hindi siya tinabla ng barrier. That changes everything. Lumapit ang pinunong tagapantay sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung anong klaseng nilalang ako. May dala siyang liwanag. Pero isa siyang mortal. Delikado. At bago pa ako makapagtanong, bigla akong nahilo. Bumikat ang katawan ko. Parang hinihigop ang lakas ko sa hangin. Humina ang paningin ko. Nahulog ako sa lupa. Mika! Sigaw ni Daryl. Hinabol niya ako at sinalo. At sa huling iglap, bago ako mawalan ng malay, narinig ko siyang sumigaw. Wala kayong karapatang saktan siya. Pinipili ko siya, kahit ano pa ang mangyari. Nagising ako sa opisina. Sa desk ko. Parang walang nangyari. Pero may hawak akong isang dahon na kulay pilak. At sa ilalim ng papel sa mesa ko, may maliit na sulat. Nakakamay ang sulat. Huwag kang aalis. Huwag kang matakot. Magsisimula na ang laban. Akala ko dati, kapag sinabi mong ibang mundo, metaphor lang yon. Tipong makikilala mo ang isang taong ibang-iba sa'yo. Tapos, masasabi mong galing siya sa ibang mundo. Pero ngayon, literal. Literal talaga. At ako, literal din na gulong-gulo. Simula nung araw na yon, yung bigla na lang akong hinigop ng portal papunta sa Kelera, nasaksihan ng mga pakpak ni Daryl, ang mga tagapagbantay, at ang halos ikamatay kong paglalakbay doon, hindi na naging normal ulit ang buhay ko. Pero kahit hindi normal, hindi ko na rin kayang baliwalain ang lahat, lalo na si Daryl. Reyes, yan na naman siya. Nasa desk ako, nag-aayos ng files ng marketing proposal para sa board meeting. Tuminghila ako. Nakatayo siya sa harap ng desk ko. Parang lagi na lang biglang sumusulpot. Parang hindi ko naririnig pagpapalapit siya. Creepy? Dati oo. Pero ngayon, hindi na. Kasi kahit pa engkanto siya, siya pa rin yung Daryl na kilala ko. Ang boss kong grumpy pero may kalambutan din kapag ako ang kausap. Yes, sir? Walk with me. Napakunot ang noo ko. Saan po?
Just outside. Saglit lang. Walang emosyon sa mukha niya pero ramdam ko yung urgency sa boses niya. Parang may kailangan siyang sabihin pero hindi niya masabi sa loob ng office. Tumayo ako at sumunod. Lumabas kami ng building at naglakad kami sa garden area sa likod ng Soriano Tower. Tahimik, maaliwalas, maayos ang trim grass, pero hindi yun ang mahalaga. Anong nangyari nung gabi pagkatapos ko bumalik? Tanong ko sa kanya. Napahinto siya. Tumingin sa akin. Gustong burahin ng konseho ang memorya mo. Pero hinarangan ko yun. Nanlamig ako. Burahin? Kapag may mortal na nakatawid sa mundo namin at nakaligtas, ang unang utos ng konseho ay burahin lahat ng alaala niya. Pero dahil hindi ka tinablan ng sumpa, nagkaroon sila ng pagdududa. Pagdududa na ano? Na ikaw ay hindi ordinaryong tao. Seryoso? Kung hindi ako masyadong attached na sa lalaking to, baka tumakbo na ako papuntang bundok. Hindi na kasi to simpleng kwento na girl meets boy. Ito na, ang girl meets boy who's a prince from enchanted world and now she's a maybe a key to some prophecy type of plot. Ikaw lang. Ikaw lang, Mika. Ikaw lang ang mortal na nakalapit sa akin at hindi sinaktan ng mundo ko. Hindi ka nasaktan, hindi ka nanghina. At higit sa lahat, ikaw lang ang nakapasok sa portal ng kusa nang walang pahintulot. Baka may glitch lang sa portal nyo. Biro ko, pilit pinapagaan ang pakiramdam ko. Ngumiti siya. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganun sa kanya. Yung totoo, hindi yung formal, hindi yung nakaprograma. Parang mas tao siya tuwing kasama niya ako. Ilang araw ang lumipas, tahimik kami pareho. Pero parehong alam namin na may something sa pagitan naming dalawa na hindi maiiwasan. Isang hapon, tumawag si Daryl sa opisina niya. Pagpasok ko, iba yung atmosphere. Parang mabigat ang hangin. May papakilala ako sa'yo. Sabi niya, at bigla na lang may lumitaw sa gitna ng opisina. Isang babae. Maputi, nakasuot ng pilak at berdeng balabal. Mahaba ang buhok at may mga batong kumikislap sa noo. Para siyang diwata. Pero ang aura niya, matalim. Siya si Lady Celine, isa sa mga tagapagbantay ng kalinangan sa kalera. Napakunot noo ako. Kalinangan? Knowledge. Siya ang namamahala sa kaalaman, sa mga lihim, at siya ang tumututol sa pagpili ko sa'yo. Piliin? Anong ibig sabihin? Na ikaw ang pipiliin ko maging katuwang sa paglalakbay ko. Maging parte ng buhay ko. Maging kasama ko. Sagot ni Daryl. Parang huminto ang mundo. Daryl, sabi ni Lady Celine. Malamig ang tono. Ito ay malinaw na paglabag. Hindi pa tapos ang iyong pagsusubok. Kapag tuluyang inangkin mo ang damdamin mong ito, mawawala sa iyo ang trono. Ang mga kapangyarihan mo, baka pati ang buhay mo. Alam ko, at handa akong tanggapin yun. Sagot niya. Hindi ko na alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Sa isang banda, heto ang isang nilalang mula sa kabilang mundo na handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Sa kabila naman, ako, sino ba ako para sa kanya? Sekretary lang, mortal lang. Pero bakit ako? Maya-maya, nawala si Lady Celine. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan kami ni Daryl. Tahimik, mabigat ang paligid. Pero may liwanag na rin. Hindi literal, kundi yung liwanag na alam mong kahit ang mundo ay tutol, pipiliin ka pa rin ng taong to. Lumapit siya sa akin. Malapit. Ramdam ko na ang init ng hininga niya. Mika, alam ko hindi mo to ginusto. Alam kong hindi mo rin to pinili. Pero ngayon, gusto kong marinig kung anong nararamdaman mo. Hindi ako agad nakasagot. Kasi ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong sabihin na natatakot ako.
Gusto kong sabihin na hindi ko alam kung kaya kong panindigan to. Gusto kong umamin na kahit wala pa akong buo sa sarili ko, bigla akong sinama sa kwentong puno ng kapangyarihan, panganib at pagsubok. Pero sa lahat ng yon, isa lang ang sigurado ako. I don't wanna live. Sabi ko, mahinang boses pero buo ang loob. Kahit pa magulo, kahit pa masaktan ako, kung ang kahulugan ng pagmamahal ay lumaban sa sarili mong takot, pipiliin kong lumaban. Hindi siya sumagot, pero sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi ako tinabla ng kuryente. Hindi na ako biglang nanghina. Ang naramdaman ko, tahimik, mainit, at parang may isang lihim na ipinapasa mula sa palad niya patungo sa puso ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging komplikado ang lahat. Siguro noong unang gabi pa lang na nawala si Daryl sa loob ng glass office. O baka nung lumusot ako sa portal at nakita ko ang tunay niyang anyo. O baka naman, mas totoo, nung naramdaman kong iba na ang tibok ng puso ko kapag siya ang kaharap ko. Pero ngayon, iba na to. Kasi sa pagkakataong ito, hindi na lang kami. May mundo na ring nakikialam. 4 na araw pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Lady Celine, tinawag ako ni Daryl sa opisina niya. Pagsilip ko, hindi siya nakaupo sa mesa niya gaya ng dati. Nakatayo siya sa may glass wall, nakatingin sa labas, tahimik. Papasok po ba ako? Tanong ko, medyo biro, medyo kinakabahan. Tumango lang siya. Pagpasok ko, doon ko napansin. Nakasuot siya ng kulay ubing balabal na may ginto sa laylayan. Hindi yan ang usual niyang corporate wear. Ito yung suot niya noong una ko siyang makita sa kilera. Uuwi ako ngayong gabi. Sabi niya, hindi man lang lumilingon. Kailangan kong humarap sa konseho. Napalunok ako. Sila na ba ang magpapasya? Oo. Humarap siya sa akin. Kung ako ba ay dapat nang alisin sa pagiging tagapagmana ng trono. At kung ako ba ay nilamon na ng damdaming mortal. Dahil sa akin? Dahil sa atin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong sabihin na wag na siyang bumalik. Na tumakas na lang kami. Pero paano ka tatakas kung buong mundo ang kaharap mo? Oo nga pala. Pinapatawag ka rin nila. What? Bakit ako? Gusto ko nilang makita. Ikaw ang dahilan kaya nila ako hinahatulan. Ikaw rin ang maaaring magligtas sa akin. Napaupo ako. Nangihina. Hindi ko alam kung kaya ko. Lumapit siya. Umupo sa harapan ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mika, kaya mo. Kasi hindi ikaw ang ordinaryong mortal na iniisip mo. Ikaw ang nagpabago ng lahat sa akin. At gusto kong malaman nila na totoo ito. Na hindi ito kapritso. Na hindi ito kabaliwan. Kinagabihan, nasa harap na naman ako ng pamilyar na portal. Yung likod ng glass office niya na minsan ay akala kong salamin lang. Pero gateway pala sa mundo ng engkanto. Nakahawak siya sa kamay ko habang kami ay lumulusot sa tila tubig na liwanag. Paglabas namin, agad akong nasilaw sa paligid. Ibang-iba na ang kilera ngayon. Madilim ang kalangitan. Ang hangin, malamig, napakabigat. Tila ba pati ang mga puno ay nagmamasid sa amin. Sa gitna ng isang malawak na patag, may itinayong intibladong bilog na gawa sa marmol at kristal. Doon naghihintay ang konseho ng 7 tagabantay. Tumahimik ang lahat nang pumasok kami sa gitna. Parang walang ibang tunog kundi ang hakbang namin sa marmol. Tinitigan ako ng bawat miyembro. Mga nilalang na may kakaibang anyo. May balbas na parang ulap. May balat na tila apoy. May mga matang parang bituin. Sa gitna nila, si Lady Celine. Prince Daryl. Sabi niya, malamig pa rin ang boses. Ipinatawag ka upang harapin ang paghuhukom. At dinala mo ang dahilan. Ang dahilan?
ay may karapatang marinig at mahalaga siyang marinig ninyong lahat. Sugot ni Daryl. Wala siyang dugo ng engkanto. Wala siyang karapatang magsalita. Singit ng isa. Ako ang tagapagmana at ito ang huli kong utos bilang prinsipe. Pakinggan niyo siya. Ngumanga ako. Ako? Magsasalita? Sa harap ng konseho? Pero sa loob-loob ko, naramdaman kong kailangan ko tong gawin. Dahil hindi lang ito tungkol sa kanya o sa akin, kundi sa kung paano tinatrato ng mundong yon ang ideya ng pagmamahal. Tumayo ako sa gitna. Hindi po ako kagaya ninyo. Wala po akong bakpak. Wala akong kapangyarihan. Pero may puso ako. At yung puso ko, minahal si Daryl. Hindi dahil sa prinsipe siya. Hindi dahil engkanto siya. Kundi dahil sa kanya. Siya mismo. Tahimik. Walang tumutugon. Alam ko pong may mga batas kayo. May mga tradisyon. Pero paano po kung mali na ang mga yon? Paano kung dumating na yung panahon na kailangan nating tanungin kung tama pa ba talaga ang pinaniniwalaan natin? Naramdaman kong nangingilid ang luha ko. Pero hindi ko to pinigilan. Hindi ko po hinihingi to. Hindi ko po pinangarap to. Pero kung babaguhin ng pagmamahal naming to ang daigdig ninyo, hindi po ba at iyon ay senyalis na ng pagmamahal ay hindi kahinaan, kundi lakas? Matagal ang katahimikan pagkatapos nun. Tapos, isa-isa silang tumayo. Ang batas ay batas, sabi ng isa. Ngunit ang puso ay hindi pwedeng patahimikin, tugon ng isa pa. Si Lady Celine ang huling tumingin sa akin. Ikaw ay hindi ordinaryo, ngunit ang pagpili mo sa kanya, iyon ang nagpapatibay sa iyong pagiging bahagi ng mundong ito. Lumapit siya sa akin. Hawak niya ang isang sisidlang kristal. Kung pipiliin mong manatili, kailangan mong isakripisyo ang pagiging mortal mo. Walang balikan, walang alaala ng nakaraan. Iiwan mong lahat. Ang mundo mo, ang pamilya mo, ang sarili mo. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin ako kay Daryl. Tila humihingi siya ng tawad sa tingin pa lang. Pero ako, alam ko ang sagot. Tumayo ako ng diretso. Tumango ako. Pipiliin ko ang mundong ito. Pipiliin ko siya. At nang hawakan ko ang kristal, isang liwanag ang bumalot sa akin. Mainit, mapayapa. Parang muli akong ipinanganak. Alam mo yung pakaramdam na parang naligo ka sa liwanag? Hindi ko rin akalain na mararanasan ko yon. Pero doon sa harap ng konseho, nang hawakan ko yung kristal na hawak ni Lady Celine at pumayag na isuko ang pagiging mortal ko, para akong isinilid sa isang malambot na apoy. Hindi masakit, hindi rin nakakasilaw. Pero ramdam mo, na habang tinatanggal sa iyo ang lahat ng koneksyon mo sa dati mong mundo, may bago namang ibinubuo. Wala nang biglaang tunog. Wala ring dramatic na pagsabog. Wala. Tahimik lang. Maliwanag. Mainit. Tapos, tumigil ang lahat. At pagdilat ko, hawak pa rin ni Daryl ang kamay ko. Pero alam kong hindi na ako si Mika na dati. Hindi ko maipaliwanag kung paano pero naramdaman ko agad ang bigat sa katawan ko na dati kong dala bilang tao. Gutom, pagod, pag-aalala, nawala. Ang pandinig ko, parang mas malinaw. Ang paningin ko, parang lumawak. At ang puso ko, mas tahimik, mas buo. Kamusta ang pakaramdam mo? Tanong ni Daryl habang nakaupo kami sa gilid ng isang burol sa kilera. Mula roon, tanaw ang kabuuan ng engkantadong kaharian. Ang mga punong may ilaw, ang ilog na kulay pilak, at ang mga nilalang na naglalakad ng malaya sa ilalim ng langit na walang araw pero may sariling liwanag.
Parang ako pa rin naman, pero iba na. Sagot ko, nakatingin sa langit. Hindi mo na maalala ang dati mong mundo, no? Umiling ako. Parang alam kong may iniwan ako pero hindi ko na maalala kung ano o sino. Tumango siya. Hindi siya mukhang masaya pero hindi rin malungkot. Parang tingin ng pagtanggap. Ganyan talaga. Kapalit ng pagiging isa sa amin, ang paglimot ng dating ikaw. Pero bakit ikaw, na halatang matagal ng engkanto, parang naaalala mo pa rin yung mga tao? Napangiti siya. Kasi, hindi ako nagdesisyong maging mortal. Ikaw ang gumawa nun. At sa ginagawa mong yan, mas naging totoo ka pa sa kahit sinong nilalang dito. Tumahimik kaming pareho. Pinapanood lang ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. Anong mangyayari ngayon sa atin? Tanong ko, mahina lang ang boses ko. Parang natatakot na marinig ang sagot. Hindi na ako babalik sa trono. Pinili ko ang buhay sa labas ng palasyo. Para sa'yo. Para sa atin. Hindi man ako maging hari ng Kelera. Alam kong tama lang yon. Dahil ang mahalaga, hindi ko na kailangang itago ang sarili ko. Hindi na ako kailangan matakot magmahal. Ilang linggo ang lumipas. Lumipat kami sa isang maliit na tahanan sa gilid ng kagubatan. Wala itong palasyo. Walang mga alalay. Walang trono. Pero meron kaming hardin na puno ng lilang bulaklak. May maliit na sapa na dumadaloy sa tabi ng bahay. At tuwing gabi, sabay naming pinapanood ang mga alitap-tap na may kulay bughaw na sumasayaw sa dilim. Simple, tahimik, pero totoo. Natutunan kong gumawa ng pagkain mula sa mga prutas ng Kelera. Masarap ang lasa. Kakaiba sa panlasa ng tao. Natuto rin akong makipag-usap sa ilang nilalang doon. Mga diwata, mga bantay kahoy, at isang engkantong mukhang masungit pero palihim na nagbibigay ng mga halaman sa hardin ko tuwing madaling araw. Minsan, natatawa ako sa sarili ko. Dati, iniisip ko lang kung paano ko tatapusin ang isang linggong puno ng kape, meetings at deadlines. Ngayon, iniisip ko kung ilang ulap na ang dadaan sa langit bago sumikat ang liwanag ng wala namang araw. Ang layo ng pinanggalingan ko, pero hindi ko nararamdamang naligaw ako. Isang gabi, habang magkahawag kami ni Daryl ng kamay sa harap ng pintana, bigla siyang nagtanong, Mika, kung binigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa mundo ng tao, babalik ka ba? Napaisip ako. Hindi ko agad nasagot yon. Kasi ang totoo, hindi ko naman na talaga maalala kung sino ako dati. Pero kahit wala na akong naaalala, ang damdamin ay tila nananatili. Parang musika na wala ka ng lyrics, pero kabisado mo pa rin ang himig. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero siguro hindi na. Kasi kahit wala akong alaala, natatandaan ko kung paano mo ako pinili. At kahit hindi ko maalala kung sino ako noon, alam kong mahal kita ngayon. Tumawa siya. Yung masaya talaga, yung tumatalo ng mga mata. Sa wakas, mas matapang ka pa pala kaysa sa akin. Sabi niya, Sekretary mo kaya ako? Biro ko. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. Hindi na. Ngayon, ikaw na ang reyna ng puso ko. Ang corny niya. Pero alam mo, hindi na ako mortal. Kaya sa dami ng gulo sa dalawang mundong pinagtagpo, sa kabila ng mga sumpa, pangusga, at sakripisyo, isa lang ang malinaw sa akin. Walang makakatalo sa pagmamahal na pinili, kahit ilang ulit pa itong pagbawalan. Akala ko noon, kapag sinabi mong happy ending, laging may fireworks, kasal, at credits na gumugulong sa dulo habang tumutugtog ang theme song. Pero dito sa Kelera, hindi ganon. Walang wedding march, walang altar, wala ring cake na may figure naming dalawa.
Pero may araw-araw na katahimikan. May paggising sa umaga habang naririnig ko si Daryl na naggigitara. Oo, natuto siya. Kahit hindi niya inamin sa akin agad. May almusal na gawa sa ilang prutas na lasa ay parang manggang malinamnam na may mint. May pagtawa sa ilalim ng ulan. Kahit walang ulan dito. Kundi mga bulalakaw na bumabagsak ng dahan-dahan na parang alikabok ng bituin. Yun ang ending namin. Ay hindi pala. Kundi simula. Minsan, natutulala pa rin ako. Kasi isipin mo yon, dati akong sekretary sa isang kumpanya sa Maynila na wala namang ibang plano kundi magka-race at makabili ng second-hand na kotse. Tapos ngayon, isa na akong engkantadya. Hindi man ako isinilang dito, pero naramdaman kong unti-unti, tumutubo sa loob ko ang kaalaman ng mundo nila. Hindi lang dahil sa liwanag na isinalin sa akin ng konseho, kundi dahil pinili kong maging bahagi ng mundong ito. Natuto akong makiramdam sa hangin. Kung may nilalang bang nagbabantang lumapit, natuto akong makipag-usap sa lupa. Kung anong halamang kailangang gamutin, o kung kailan darating ang bagong panahon ng pag-ani. At si Daryl, hindi na lang siya ang prinsipe ng Kelera. Siya na ang prinsipe ng bawat araw ko. Hindi ko na siya tinatawag na sir. At madalas akong tumatawa kapag naalala ko kung paano ako nanginginig dati sa tuwing tatawagin niya akong Reyes. Ngayon, pangalan ko na lang ang binibigkas niya kapag inaabot ang kamay ko tuwing gabi. Simple lang. Mika. Parang panalangin. Parang tahanan. Isang araw, habang naglalakad kami sa kagubatan para maghanap ng bulaklak na ihahalo sa elixir na ginawa ko. Ay oo nga pala. Elixir maker na rin ako ngayon. Di ba wow? May nakita kaming kakaiba. Isang punit sa hangin. Parang basag na salamin na may ilaw sa gilid. Pamilyar. Kahit hindi ko na maalala ng buo ang mundo ng tao, naramdaman kong ito ay portal pabalik. Napahinto kami pareho. Tumingin siya sa akin. Gusto mo bang silipin? Hindi ko na maalala kung anong meron sa kabila. Pero baka may mahal ka dun. O pamilya. Natahimik ako saglit. Nakatingin lang ako sa alon ng liwanag. Hindi. Sapat na tong meron ako. Kung sino man sila, sana masaya na rin sila. At kung hindi, sana maramdaman nilang masaya ako rito. Ngumiti si Daryl. Yun ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng liwanag. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang portal, dahan-dahang nagsara. Tila ba sinelyuhan na ang lahat ng koneksyon pabalik sa dating ako. At alam mo, wala akong naramdamang lungkot, kundi ginhawa. Lumipas ang mga buwan, may mga balita mula sa konseho. May mga mortal daw na sumusubok tumawid sa mundo namin. Ngunit palagi silang napapatigil bago pa man makalapit. Wala nang ibang nakakatawid. Dahil yun pala, may dahilan kung bakit binuksan ang portal noon. Para lang sa akin. Para lang sa amin. At ngayon, kami na ni Daryl ang nagsisilbing bantay sa lugar na iyon. Hindi para pagbawalan, kundi para magbantay kung kailan muling tatawagin ng mundo ang isang nilalang na dapat lumampas sa hangganan. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng isang punong may mga bulaklak na umiilaw kapag tinatawanan mo, bigla siyang nagtanong. Mika? May pangarap ka pa ba? Napaisip ako. Wala na akong mga plano tulad ng dati. Wala na akong 5-year goal o savings target. Pero may gusto pa rin akong gawin. Gusto kong sumulat. Ng ano? Ng kwento. Tungkol sa isang sekretary at sa boss niyang engkanto. Tumawa siya. Yan ba yung may halong konting fantasy tapos puro kilig? Kilig at sakripisyo. Pati na rin may aral. Dagdag ko sabay dikit sa balikat niya. Ano naman yung aral? Umiling ako at ngumiti. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi hadlang,
kundi daan sa mas malalim na pagkatao. Hindi mahalaga kung sino ka, kundi kung paano ka nagmamahal. At habang pinapanood namin ang mga bituin na tila ba dumadapo sa damuhan, sabay naming binuo ang panibagong mundo. Isang buhay na hindi ayon sa plano, pero ayon sa puso. Wala ng portal, wala ng sumpa, wala ng takot. Ang natira na lang, kami. Ako, siya, at ang pagmamahal na pinili naming ipaglaban. Ito na ang aming bagong simula. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay huwag po kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!